Hi and welcome back po sa Tara Page Philippines. And gagawin naman natin ngayon for this video ang weekly horoscope para sa September, ayan, nalimutan ko naman, 11 to 17 para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Leo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And kung gusto nyo pong malaman kung ano at para saan ang Sun, Moon at Rising signs nyo po, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. And tandaan po natin yung mga readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung naghanap po kayo ng mga charms, crystals, and spell works tulad po ng prosperity spell, i-message nyo po ako sa ating official Facebook page which is Tarot Page Philippines. Same name din po. Okay, so Leo, ano bang nangyayari sa'yo? Kuha tayo ng mga cards mo. Dami, di ba? Ayan. So, Leo. Ang bibig ka dyan, masakit yung kuko. Okay. So, wala akong choice kundi hawakan siya. So, Leo, let's check. So, Mikay, behave lang po Ayan. So, for your inner self, meron tayo ditong Page of Pentacles tsaka number 52, which is mending. Alam mo, Leo, giving is, actually mentoring is a very an honorable thing to do. Yung ikaw yung tumutulong para makaangat sila is isang napakalaking pribilehiyo, isang pagpapala. Yung ikaw naman yung nagbibigay. Pero wag mong hayaan na puro ka bigay, Leo. Kasi nandoon ka rin sa point na nagkakaroon ka ng moment na nade-drain ka din. Nagkakaroon ka ng moment na parang napapagod ka rin. Nagkakaroon ka ng moment na nauupos ka. Sabi nga iba man na term, na napapagal ka rin, napapagod ka rin. So, this is a time na sinasabi ng card sa'yo, give yourself the moment. Yes, continue. Tuloy mo lang ginagawa mo. Kasi ang ganda nun yung ikaw ang dinadaanan ng pagpapala para mapagpala mo yung iba. Napakalaking bagay nun. Iba yung blessings nun. Iba yung dating nun. Iba yung pakiramdam. So, andun yung punto na pinapala sa'yo ng cards na, yes, go ahead and bless others, pero wag mong hayaan na mapuno doon ka lang, na puro ikaw lang magbibigay. Be sure din na tumanggap ka. Be sure din na hayaan mo na andoon na ikaw din, may nagtuturo din sa'yo. Learning never stops, Leo. It's time that we also give. As we give, we also receive. Ano ba kasi nagbablock sa'yo sa ngayon? So, we have here is the Queen of Pentacles and 31 na Y. You know what, Leo? Andun kasi na kailangan binubuksan mo yung mga mata. Nasabi ng cards na to. Kasi, yes, ano yung point na yan? Leo, parang doon yung palaban ka. You're giving what you can. You're protecting kung ano yung kaya mong protektahan. So, pinapala sa'yo ng card mo na ngayon din, ng Queen of Pentacles. Sometimes you need to allow yourself, your emotions as well. Kailangan hayaan mo din na andoon na itatawag na maging vulnerable ka. Nakakatakot talaga magpakita at mag-show ng emotions. Kasi minsan napagkakama ng emotions natin is kahinaan natin. Actually, hindi. Isa to sa mga kalakasan mo kasi doon mo hinuhugot yung yung strength mo sa emotions Doon mo kinukuha yung ano yung mga kailangan mong gawin. Doon mo hinuhugot yung inspirasyon mo. So, andoon din na hayaan mo na ipagpatuloy mo tong mga ginagawa mo to. Pero you know what? You need to also place some limits. Kasi siguro pinapala din ng card na to that tao ka din. Yes, andoon na masaya ka sa ginagawa mo, pero may limitasyon ang physical natin pangangatawan. Kung kailangan natin talagang tumigil at magpahinga, kailangan tumigil para makahabol tayo sa ating hinga, gawin mo. Hindi yung dire-diretso lang tayo. Kasi masamang inaabuso ang katawan, Leo. Let's check. Ano ba yung crowning desire mo ngayon? 4 of
Four of Swords tsaka the Tribe. Well, isolation is good. Yung mapag-isa, yung sinasabi nilang soul searching, maganda rin siyang ginagawa. Tama din naman, kasi andun yung punto na na mas nakikilala mo yung sarili mo. Pero andun kasi din yung point na bakit kailangan mo na mag-isolate na kung puwede ka naman matuto mula sa iba? Ba't kailangan mo mag-isolate kung puwede mo naman na mas maintindihan kung ano yung plano, ano yung ninanais ng sansinukob para sa'yo sa pamamagitan ng ibang tao na pinapadala niya. It's time actually ngayon andun din na may thinking ka na besides sa learning o yung ikaw yung nagbibigay, you want to also get additional information, additional knowledge. Alam mo, huwag mong pigilan yung sarili mo. Learn from others. Kasi yun, 'di ba? Paano ba tayo natututo? Sa ibang tao din. Pwede kang matuto, oo, sa experiences mo. Pero kasi kapag doon ka kumuha ng learnings lang, sayang yung oras, sayang yung panahon. Pero kung andun na makikinig ka sa mga sinasabi ng iba, kung ano yung nagdaanan nila, ang laki nun nase-save mong time para dun. So, allow mo yung sarili mo na matuto mula sa ibang mga tao. It's time that learning ang maging center mo. It's time naman na ikaw yung tumanggap. And mentoring is very important kasi may accountability na nagaganap. Ano ba sinasabi ng ng base mo, ng foundation mo? So we have here is King of Swords tsaka number 45, time to go. So pinapaalala din kasi ng base mo, yung pinanghahawakan mo ngayon, kung saan ka nakatayo. You know what? Missing mga idolizing normal siguro yun, ina-idolize natin yung mga magagaling o mga nauuna sa'tin. Okay din yun, we do that. Pero minsan kailangan natin, we need to move forward. Ang nakakatuwa na pinapaalala ng universe sa card mong 'to, na minsan hindi lang isa ang puwedeng mag-mentor sa'tin. Yes, our greatest mentor is the universe, pero ang dami niyang puwedeng gamitin ng mga tao para mag-mentor sa'tin. Bigyan mo ng chance ang sarili mo na makilala mo 'tong ibang mga souls na 'to, 'tong mga ibang mga taong 'to na hinubog ng sansinukob. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na makilala mo kung ano yung at malaman mo kung ano yung karunungan na ipinasa at itinanim sa kanila na parang binhi, na ikaw naman ang makikinabang sa bandang huli. Just check kung ano ba yung recent past mo. So your recent past is the Two of Wands tsaka exchanging gifts. Well, mukhang tungkol sa mentoring nga 'to 'no, sa relationships mo din. Well, andun yung point na ang dami mong give up para ma-achieve mo kung ano yung or kung nasaan ka ngayon. Ang dami mong, ang dami mong binitawan, ang dami mong sinacrifice. It's part of it. Actually, andun pa rin yung parang punto na during that time nung ginagawa mo siya, parang ang dami mong na-miss out. Ang dami mong hindi naranasan, ang dami mong hindi nakasama, ang dami mong hindi nagawa o napuntahan. Alam mo, okay lang yun. Kasi when we sacrifice, there is always something in return. Lalo na kapag yung pinabitawan sa atin ng universe is something na hindi na nagse-serve ng purpose nila. Good job para sa'yo. Congratulations on that one. Now, I'm also seeing here sa Two of Wands mo kasi na yes, you are may mga new connections kang nabi-build. Continue mo siya. This is allowing you para mas lumawak yung influence mo. Kasi minsan, ano may sabi, hindi, it's not what you know, but who you know. Hindi sa kung ano yung alam mo, pero kung sino yung kilala mo, ang magkakaroon ng malaking influence para magkaroon ka ng mga positibong pagbabago. Yes, allow yourself na to meet new people. Allow yourself na
mapunta ka sa ibang mga lugar. Allow yourself na magkaroon ka ng moment for that one. Kumbaga, 'wag mo pigilan yung sarili mo. Ituloy mo lang kasi dito mas pinapalawig ng sansinukob yung mga tinuturo niya sa'yo. Kasi tingnan natin kung ano yung possible outcome na ikaw. Ay, ang ganda. The Hierophant tsaka Truth Be Told. You know what? Hierophant kasi sa ibig sabihin niya is na normal na salita, normal, yung mababaw na salita is about ano 'to, siya yung Santo Papa o yung Pope o yung Pare. So, andito na dine-develop ka niya to be another level of a teacher. Well, bilang isang kaibigan siguro advisor, puwedeng gano'n yung ginagawa ng universe para sa'yo. Andoon na isa ka sa puwedeng maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng wisdom ng universe. Andun nga lang kasi isa sa mga responsibilidad ng isang saserdote, ayan lalim ng Tagalog, o isang pari, isang spiritual na tao is dapat marunong kang makinig. Makinig, umintindi ng walang paghuhusga, ng walang pag-iimbot, ng walang negatibong aspeto. Ito yung pinapaalala ng universe sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng moment na i-mold, do'n ka ilalagay, mino-mold ka ng universe sa ganitong aspeto. Kaya ang dami mo nakikilala para makasalamuha mo yung iba't ibang mga klaseng tao at makita mo kung papaano gumagalaw ang sansinukob sa bawat isa sa kanila, sa mga buhay nila. This is the moment na do'n ka nilalagay ng universe. This is the moment na kung saan nilalagay ka do'n for you to be able to have a positive change in your life, in your spirituality, maybe sa career, or even your business. Tingnan nga natin kung ano yung physical environment mo. May anak lang ako. Ayan, nagpapalambing. Ayan. Okay ka na, Mikay? So, meron tayo itong Six of Swords tsaka Orphan. Well, siguro pinaka-word of advice ko or pinaka-word of encouragement ng cards na 'to, you're not alone. Hindi ka po mag-isa. Hindi ka po, ikaw lang. Andun kasi pinapakita ng Six of Swords na parang nasanay ka before na parang mag-isa, ikaw yung gumagawa halos lahat para maging maayos. Pero pinapaalala din kasi ng cards sa'yo na you are not alone. You have a lot of family. Meron kang yung sinasabi nila, kung tama yung term, soul family. You have your spiritual family. You have the universe. Andito yung ang daming tao. Kasi ang download ko diyan na tatlong klaseng pamilya meron tayo, eh. Una yung pamilyang kinagisnan natin kung saan tayo pinanganak. Pangalawa, yung mga kaibigan natin. Sila yung mga pamilyang pinili natin. At pangatlo, eto yung spiritual na pamilya natin. Mawala man yung unang dalawa, yung pangatlo, hindi yan matitinag, hindi yan mapupukaw, hindi yan basta-basta kinukuha. Napakalaki ng spiritual na aspeto ng iyong buhay. Huwag mo lang 'to itutok kung sa mga taong nakikita mo, pero doon, hayaan mong magkaroon kayo ng reconnection ng mga tao. Minsan nga nakakatuwa, eh, 'no, kahit hindi kayo matagal nakapag-usap, pero andoon na pa nag-usap kayo parang hindi matagal na nawalan kayo ng communication. That is a very nice connection do'n sa mga tao. Yun yung mga taong worth keeping, kapatid. Well, your emotional environment is the Ace of Swords tsaka to be fair. Well, bilang isang Leo, Lion, Fire, andoon na na talaga namang binibigyan ng pagkakataon ng universe na maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Yes, there will be new experiences in terms of your emotions. May mga bagay na parang ibabalik ang universe na naramdaman mo before,
towards sa mga ibang tao, tungkol sa mga ibang nangyayari para magkaroon ka ng mas malalim na pagkakakilala na, ganito pala yun. Ito pala yung ibang aspeto o ibang larangan nito. Ito pala yung ibang anggulo na hindi ko napansin. So, nakikita ko rin dito sa emotional mo, it's actually allowing you, well, with the card on to be fair, from the name itself niya, to be fair, binibigyan ka ng chance na ibalanse. So, hindi ako magtataka na magkakaroon ka ng mga pakiramdam na gusto mong mag-reach out sa ibang mga tao para sabihin natin na either humingi ng tawad, maybe closure, or andoon na para malaman mo yung side nila, mas mabuo mo yung kwento na hindi mo narinig nung panahon na kailangan mo dapat marinig. Eto na yung moment na yun. The universe is giving you the chance para malaman mo yung buong nangyari. Kasi doon mo makikita, doon magkakaroon ng shift of emotion. Na akala natin, mali ito, pero ayun pala na, hindi pala. Ito pala yung totoong nangyari. Mali lang yung, kumbaga yung naging reaksyon natin, hindi siya naibase sa buong detalye na dapat nalaman natin dati pa. Ikay, peram ako. Tingnan natin yung hopes and fears mo. So, meron tayo ditong card of judgment tsaka milk and honey. Ganun talaga, no? Na masakit na may mga taong kailangan minsan lumayo. May mga tao na kailangan na putulan tayo ng koneksyon. May mga tao na kailangan mawala sa sirkulasyon natin. Isa sa mga kinakatakot mo din yun. Kahit minsan hinahayaan mo na okay lang yan, pero andun pa rin kasi sa pinakakaibuturan ng puso mo na sana hindi na nangyari yon or sana huwag mangyari ulit yon. Sana hindi ko nadanasin. So this card is actually showing me na it's one of your fears. And usually, alam mo ba, Leo, na kapag doon tayo nakatutok yung energy natin sa isang bagay, regardless kung negative or positive yan, ang laki ng possibility na magkatotoo because ina-attract mo siya. You know what? Fear, hindi siya negative emotion kung tutusin. But you can look at it in a positive way. Okay, may takot ka doon. Pero paano ba magagapi ang takot? Hindi katapangan ng katapat nito kung hindi ka kaalaman. Ba't ka ba natatakot? Kasi andoon, hindi mo alam yung mga mangyayari. Para magapi mo yung takot na yon, alamin mo. Parang dati, di ba, hindi na, takot yung mga bata, takot tayo, yung mga dati, sa mga unang panahon, takot tayo kapag nakita tayo ng kometa. Para sa atin, masama ito. Pero habang umuusad at umuunlad ang siyensya, naintindihan natin, ay hindi pala. Wala palang dapat katakutan kasi normal siya o natural siya na kaganapan sa kalangitan. Ganun din sa'yo. Yung takot mo, makakalaban, magagapi mo yan, mapapatahim, mapapatumba mo yan kapag inalam mo kung ano yung katotohanan talaga. Well, we have here, yung possible future mo is the High Priestess tsaka here and now. Tagal mo di bang naburo, di ba? Tagal mong mapag-isa. Karamihan sa inyo, gagawa ang paraan ang sansinukob para makawala kayo kung nasan man kayo, para makalabas kayo, literal, para makagala. So, andun yung punto na kung pwede kang dali ng sansinukob sa ibang mga lugar, para mas mapalawig mo, may makilala ka pa. May iba sa inyo actually ginagawa na eh. Medyo tutuloy pa to ng universe to for this week. Andoon na hindi lang literal na paggala, pwedeng andoon na may makikilala kayo sa pamamagitan ng ibang tao, kaibigan ng kaibigan mo, kaibigan ng kamag-anak mo, kakilala ng pwedeng katrabaho mo. Ibibuild yun ng universe para sa'yo kasi meron pang may kasunod yun eh. Kumbaga sa bridge, meron tayong support, may parating tayo na main
na dadaanan. All things will work together for good, Leo. So, huwag kang matakot na mag-open para magkaroon ka ng mga bagong connection ulit sa buhay. Tsaka kahit mawala yung iba, okay lang. Kasi, na-serve na nila yung purpose nila. So, I hope nakatulong po yung reading natin sa'yo. At tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo. Use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. At kung nais niyo pong suporta na lumago ang ating channel, pwede niyo po i-click yung join button sa baba. Kung naghanap po kayo ng mga charms and crystals, suot po nito at kailangan nyo magpagawa po ng mga spell works, suot po ng prosperity or wishing spells, pwede nyo po kami message po sa official Facebook page natin, Tarot Page Philippines. So guys, maraming salamat po sa inyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita kita very soon. And kasama ko po si Mikay nagsasabing, please be safe. Goodbye for now, Leo. Take care.